The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ito po, para kumbaga, humupa po ang ating damdamin at isipin po natin na hindi po lahat ng bagay sa mundo is all about Alice Go. Tama. Okay? Ito na po si Brad Jeff. Siya po I think nakapagsuklay. on the road po siya ngayon at nagmamadali daw po siya. Salamat, Brad Jeff. Wala pa. Ito pa lang. Magsisimula mo. Nakapamada si Pastor Jeff. Tsaka nilabas niya na yung kanyang polo na pinagkakatago-tago sa loob ng aparador. Pastor, good morning. Pangdiinan. Pangdiinan. Oo. Good morning, Pastor. Okay, Brad, go ahead. Siya, hindi man natuloy yung pagbili ng kung ano man yon. Ito, tuloy na tuloy ito every day. Ito walang makapipigil dito. Tama, Pastor Jeff. Ang magandang balita na hatid sa atin ng Daily Bread. Amen. Anyway, good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Of course, si Ate Jo Bautista. Okay, good morning po sa inyo dyan. Sa Cavite. At ang si Attorney Jello. Yan, thank you so much for tuning in. Ang topic po natin ay Armor of God. Ng Lunes po, yung Belt of Truth, pinag-usapan natin. Ngayon naman po, kahapon po, yung Breastplate of Righteousness. And today po, pag-uusapan natin yung something to do with the footwear, okay? Sabi po kasi doon ni Apostol Pablo, isuot nyo bilang sapatos daw, ano? Yung pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Sa English po, sabi niya, with your feet, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So ang pangatlo pong armor na isusuot natin para malabanan ang mga hamon ng buhay, yung sandals o sapatos po no modern day, the sandals of the gospel of peace. Dito ginamit po ni Paul yung imahe ng sapatos ng isang mandirigma. Bakit sapatos? Dahil kailangan po nating maging fit, maging ready, maging protected dahil may kailangan tayo isulong. Yung readiness po na sinabi dito ni Paul, hindi ibig sabihin lagi tayong handang umatras o matakot. Hindi po. Pagiging handa natin isulong ang kapayapaan na dala ng ebanghelyo. Ano po ba ebanghelyo? Bigyan niyo lang po ako ng konting panahon explain to, no? Yung tinatawag po nating good news. Ba't nagdadala ito ng kapayapaan? Well, unang-una, walang kapayapaan ang taong namumuhay sa kasalanan. Nakita natin? Pagka po ikaw'y namumuhay sa kasalanan, may tinatago, okay? Walang kapayapaan. Pagka ikaw pinatawag ka sa isang investigasyon, I'm not saying lahat ng pinapatawag sa Congress at Senate hearing ay namumuhay po sa kasalanan. Pero kita po natin, walang kapayapaan pag alam mong may kasalanan. Ano? So ito po yung kwento, yung ebanghelyo ay kwento ng isang single act po. One single act na ginawa ni Jesus upang tayo maligtas. Yung pong voluntaryo niyang pagpapako sa krus upang mapagbayaran ng ating kasalanan sa Ama sa Langit. Kasi po nakasaad sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil tayo po ay mga makasalanan, hindi natin kayang pagbayaran ang ating mga kasalanan. So ang naghihintay lamang sa atin na ending ay kamatayan, eternal death. But Jesus came here on earth. He stood the gap doon po sa wrath, yung nanggagalaiting galit ng Diyos sa kasalanan, siya po yung nagpacify by paying sa kasalanan na hindi natin kayang pagbayaran. Tinubos po tayo ng Diyos. At tayo po ng mga tumanggap sa kaligtasang inoffer ni Jesus ay may kapayapaan ngayon sa buhay. Kaya po tayo, we are expected to share this message of hope, of peace. Kaya sabi po itong versikulo natin ngayon, tandaan niyo po ito, Roma 1:16. Hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Okay? Hindi raw po kinakahiya ni Apostol Pablo i-share ang salita ng Diyos. Yan po ginagawa ko for 4 years. 2 beses pa lang ako nawala sa himpapawid. Hindi po ako nahihiya. Lagi po akong handa to give an answer sa hope na meron ako. Tayo po na tumanggap kay Kristo, walang takot sa buhay dahil tayo namumuhay sa kapayapaan dahil may eternal life na naghihintay sa atin. Roma 1:16. Hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Panginoon, maraming pong salamat dahil lang salita mo ang nagbibigay sa amin ng peace. Lord, hindi mabibigyan ng kabanatagan ng puso at damdamin ang pera, karangyaan, kapangyarihan. Lord, temporary lang lahat to. Kung wala rin Diyos sa puso, lahat to ay temporary, panandalian. Pero Lord, ang relasyon sa iyo
ang magtatawid sa amin to eternal life. Kaya Lord, kami na mayroong peace, kami Lord na sinaalang-alang ang buhay sa iyo, sa kapatawaran na binigay mo, Lord, pananatili kami mag-share ng gospel dahil ito lamang ang kapangyarihan makapagliligtas sa bawat isa sa sanlibutan. Salamat po sa pagkakataon na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat ng lubos sa pagkakataong ito na muling makapakinig ng magandang balita na nanggagaling po kay Brad Jeff sa ating pong The Daily Bread. Lord, we pray na ngayon pong araw na ito, gabayan niyo po si Brad Jeff sa kanyang misyon at lagi niyo po siyang aalagaan, lalo na po ang kanyang kalusugan. At mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming tagapakinig na ito po ang inaabangan araw-araw sa aming programa, lalo na po ang mayroon pong kanya-kanyang mga panalangin para po sa kanila pong kalusugan at kanilang pamilya. Lord, muli po, salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng magandang balitang hatid ng The Daily Bread. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. At muli, kasi nga yung iba, as you know, Brad, na maraming humihingi din sa iyo ng dasal sa kanilang mga kinakaharap na problema sa kalusugan. And we sincerely hope and pray na ang mga nakikinig ngayon sa atin hindi po mawalan po ng pag-asa. Hindi masiraan ng loob sa mga kinakaharap nilang pagsubok, lalo na po sa kalusugan. Okay, Brad, sige. So, saan ba ang punta mo? Sa US Embassy? Saan ka pupunta? Visa interview ba yan? Tayo ay may mission ngayon sa City of Antipolo Private Schools Administration Association. Ayan, CAPSA. So ako po naimbitahan ni Marlo Kubdangan. Ma'am Marlo, thank you so much for the opportunity to speak sa mga private school owners dito sa buong Antipolo. Ayan, Brad Ted. O sige, so pagbutihin mo, Brad Jeff, and tomorrow we will catch you again para sa ating edisyon, bispiras ng Biyernes, araw na po ng Huwebes. Brad Jeff? Tama ka, Brad Ted. Yung bagyo pala ngayon, kapangalan ng aking inay, Nanay Helen, sa Cabanatuan. Mag-ingat kayo dyan, dadaan yata sa Nueva Ecija ang bagyo. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.